Etong si Harry Roque, mga kababayan, pag-usapan na rin natin. Gustong pakasuhan si Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman natin ni si Amy, mga ka-GPnatics, ay ito po ay ano na, kumbaga nag-submit na po ng mga dokumento para kasuhan po yung mga opisyal natin, mga opisyal ng Executive Department, kagaya po nitong si yung magkapatid na Rimulya, itong si PNP Chief Marbil at itong si CIDG General Torre at itong si Lacanilao, mga kababayan. Ngayon naman, hindi ko malaman bakit ba talaga pag Duterte talagang ang nangyayari nawawala ang utak. Ang utak na pupunta po sa talampakan. Bakit GP? Anong nangyayari? Akalain mo po mga ka-GPnatics, si Harry Roque ay gusto niya din kasuhan ang ating presidente. Paano po mangyayari yun? Yun ang katanungan ko. Bakit at paano nila gagawin nakakasuhan yung presidente, mga kababayan? Ito po, pakinggan natin. Lalo pang umiinit ang kontrobersya sa likod ng pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung matapos sumang-ayon sina dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque at dating Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles sa rekomendasyon ng Senado na kasuhan din sa ombudsman ng ilang matatas na opisyal ng gobyerno. Pero giit ng dalawang abogado, dapat ding mapanagot si Pangulong Marcos Jr. Okay, paano niyo pananagutan si Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Sige nga mga kababayan, kahit anong pag-ikot-ikotin nyo sa batas, hindi nyo ata kayang gawin yon. Sige mamaya, Prince Tripoli papaliwanag sa ko. balita. Sa isinagawang investigasyon ng komite ni Senadora Amy Marcos, lumalabas na sangkot ang 5 matataas na opisyal ng gobyerno sa pagkakaaresto at pagdadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay Atty. Roque, malinaw na may pananagutan ang mga opisyal na tinukoy ng Senado. Ayon yun kay Harry Roque. Diba? Ano naman ang say ni Harry Roque? Sino naman ang makikinig sa kanya? Diba? Pakikinggan ba siya ng Supreme Court? Pakikinggan ba siya, mga kababayan? Harapin niya muna yung kaso niya. Diba? Bago siya magmamaro. Kabilang sa mga pinakakasuhan, sina DOJ Secretary Jesus Boying Rimulya, DILG Secretary John Vic Rimulya, PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III, at Special Envoy for Transnational Crimes Marcos Lacanilao. Malinaw po sa akin na non-bailable crime din yung naging pananagutan nito mga 5 tao na nasabi ng Senado, no, na arbitrary detention. Pero ang aking disagreement dyan, dapat kasamang presidente. Okay, bobo ka. Unahan na kita. Bakit nyo paano maisasama ang presidente dyan? Mga kababayan, unang-una, alam mo, ikaw ay isang abogado. Nakalagay po sa ating konstitusyon, may immunity ang presidente. 'Di ba? So kung gusto mong kasuhan, kung gusto mong panagutin, antayin mo munang bumaba, engot. Hindi ko alam kung paano kung ano nangyayari sa mga utak ng DDS. Natutunaw na ba yung mga utak ninyo? Hindi nyo na alam yung mga pinagsasabi? Di ba nga si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, noon maraming gustong magkaso sa kanya, pero hindi magawa, mga kababayan, dahil nga incumbent president. May immunity ang isang presidente para hindi po makasuhan. Dahil, kaya ginawa yung batas na yan, dahil kung halimbawa walang immunity, baka mamaya kaliwat kanan ang tatanggapin na ng mga presidente natin na mga reklamo dun sa mga reklamador. Di ba? Pinaninindigan nyo na yung pagiging tanga, bobo, walang utak. Hindi, magtataka lang talaga ako si Harry Roque kasi dati hinahangaan ko yan eh. Kaya lang nung napabilang sa mga Duterte, lumabas ang kabaklaan. Lumabas yung kamangmangan eh. Di ba? Sorry naman. Lumabas po yung pagiging walang utak. Nasunog na nung napunta sa poder ng mga Duterte. Utak kamote. Diba, Doc?
Dagdag ng dating kalihim, hindi dapat limitado sa kanila ang pananagutan. Mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nagpahiwatig sa publiko na nakipagtulungan sila sa ICC kahit pa lumitaw sa investigasyon na walang formal na kahilingan mula sa korte at kusang isinuko ng mga opisyal si Duterte. Kasi ang presidente naman mismo nagsabi na wala ta kaming choice, kinakailangan makipagtulungan, no? Gayong ang lumalabas naman sa investigasyon, wala namang request para makipagtulungan ng ICC at Article 9851. Makulit ka talaga, Harry Roque, no? Kasalanan nyo yan kasi umalis kayo kaagad dyan sa, tawag dito, umalis kaagad kayo as member of the Rome Statute, wherein, mga ka-GPnatics, na dapat kapag magsusurrender ang isang tao ay dapat idadaan pa to sa local competent court. Kaya lang hindi na mangyayari yun dahil hindi na nga tayo member ng ICC eh. So, ang magiging competent court niyan, doon mismo sa Netherlands, bago ikulong si Duterte. At kung idadamay mo ang Pangulo, how could that happen? Paano nyo gagawin? Malabo ata yun, Harry Roque. Kasi kahit sa panaginip, habang siya ay nakaupo, hindi mangyayari. Nakasuhan nyo. Not unless magantay kayo ng 6 na taon pag nakababa na, yun, pwede nyo nang kasuhan. Kaya lang, pag nakasuhan nyo, may mangyayari ba? Ang tanong, baka mamaya si Digong, wala na, nasa garapon. Diba? Sabi ni Dark Mode. Ganun talaga ka-GP, hindi ka DDS kung hindi ka tanga. Yun, requirements kasi. Ode Lennon, sabi niya, may immunity si PBBM. Not unless impeachment dadaan muna sa Congress. Okay. Granting, tama yung sinabi ni Sir Ode Lennon. Kaya lang, ang banggit kasi ni Harry Roque is kakasuhan. Hindi naman niya po sinabi na true impeachment, 'di ba? At saka anong ground kung impeachment? At may impeach ba? Na alam naman natin, ang nakaupo na Speaker of the House ang kanyang pinsan. 'Di ba? So malayo in your dreams. Malayo talaga. Puro kudayan si Akla, pahuli na rin sa Interpol yan. Malapit na. Pag lumabas yung warrant of arrest niya, o warrant of arrest, mga kababayan, doon sa kanyang human trafficking na non-bailable, makikipag-usap na ang Pilipinas po dyan sa Interpol. Hindi ko alam kung ano magiging, kung paano magiging proseso nila dyan kasi itong si Harry Roque, di ba may nag-file pa siya, nag-seek pa siya ng asylum sa Netherlands. So hindi ko alam kung ano magiging proseso. Ito ba ay mananalify yung kanyang asylum request? Kasi sabi niya, habang ako ay nagre-request, kahit yan ay hindi pa nag-grant, ay hindi ako pwedeng hulihin. Hindi ko alam kung yan ay applicable pa rin kapag lumabas na yung kanyang warrant of arrest. Tingnan na lang natin. Diba, Barney? Ayun, mga kababayan, hanggang dito na lamang. At magandang gabi po muli sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo bukas. Maraming salamat at mag-ingat po kayong lahat, mga kababayan. Bye-bye! Sabi ni Dark Mode, kita mo, kagaw, pati si Amy Duterte naging tanga na rin. Nasusunog, mga kababayan, kasi impyerno po ang mga Duterte, kaya yung mga utak nila, number 1 na nasisira. Number 1 nasusunog.